Tila sinisi ni Justin Brownlee ang sarili sa pagkatalong nalasap ng Barangay Ginebra sa mga kamay ng grupo ni CJ Perez. Masaya namang nagbigay ng opinyon si Coach Leo Austria sa panalong nakuha laban sa Barangay Ginebra. Kwento niya, ginagawa umano ng kanyang grupo ang biradang tres na naging rason bakit sila nanalo. At si Coach Tim Cone, tiwalang kaya nilang makarating muli sa finals sa kabila ng pagkatalo ng Gene King sa kapatid na SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sinisi ni Justin Brownlee ang sarili sa mga maling birada na naging rason umano ng pagkatalo ng Barangay Ginebra sa kapatid nitong SMB. Sa tingin niya, siya ang naging dahilan bakit sila tinalo ng SMB sa dulo ng bakbakan sa kabila ng malaking ambag nito sa koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Romel Ferdes Jr. na Inquirer. Hindi ko na ipasok ang mga mahahalagang free throws at medyo naiinis ako doon. Nalulungkot ako kasi pakiramdam ko na bigo ko ang aking kupunan sa mga sandaling yon. Pero babawi kami at sisiguraduhin na maipasok namin ang aming mga free throws bilang isang kupunan, kasama na ako doon. So matapang at totoong leader ang pinakita ni Justin Brownlee dito mga playoffs. Hindi siya nagtago sa pagkakamali, di ba? Inamin niya agad na siya mismo yung nagkulang sa crucial moments, lalo na sa free throws. Ibig sabihin, mataas yung accountability niya at alam niya kung saan siya dapat bumawi, di ba? Kung babalikan yung nangyari laban sa SMB, doon talaga bumigat yung sitwasyon eh. Si Brownlee nanguna sa scoring na may 31 points. Pero sa dulo ng laban mga playoffs, doon siya nagkaroon ng lapses. Sa huling bahagi kasi ng laro, lamang ang SMB 82-80. May 1:11 pa, 1 minuto at 11 segundo pa yan. May pagkakataon si Brownlee na itabla sana yung laro sa free throw line. Pero isa lang yung naipasok niya mga playoffs. Pagkatapos niyan, sa score na 82-81, nagkaroon pa ulit ng golden opportunity yung Barangay Ginebra para makalamang. Pero katulad ng dati mga playoffs, isa lang ulit sa dalawang free throws ang naipasok niya. Kaya naging tablo na lang sa 82, may 37 seconds pa yan. Sa kabila niya, nakabawi ang SMB at tuluyang ninakaw yung panalo sa pamamagitan ng corner 3 ni Don Trollano na may 8.3 seconds na lang yung natitira. Grabe po yun. Pero sa dulo, ang pinaka-importante dito mga playoffs, maganda yung mentality ni Brownlee. Hindi siya naghanap ng dahilan kasi, di ba? Inako niya yung responsibility. Ibig sabihin, mas lalo siyang magiging gutom bumawi sa susunod. At kung kilala natin si Brownlee, kapag ganito yung mindset niya, mas lalong nagiging delikado siya next game. Kaya magandang abangan siguro yung susunod niyang performance. Kung tila sinisisi ni Brownlee ang sarili sa pagkatalo ng Barangay Ginebra sa SMB, ibinahagi naman ni Coach Leo Austria ang nararamdaman sa panalong itinala. Ibinahagi rin niya ang naging sitwasyon sa dulo ng laban kung saan naibuslo ni Trollano ang isang tres sa mga nalalabing segundo. Giit niya, ginagawa nila ito sa practice. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Alam nating lahat na si CJ yung hahawak ng bola at alam din nila na pipigilan nila si CJ sa kanyang penetration. Pero nandoon ang kumpiyansa niya kay Don Trollano. At masaya ako para sa kanya na ipasok niya malaking tira na yun. Sa tingin ko, yun yung naging kaibahan doon. At ginagawa niya yun sa practice at ang dalawang yun sa practice, nagagawa nila ang kahit anong gusto nila basta kontrolado nila yung laro. Matindi talaga yung pinakita ni CJ Perez at ni Don Trollano, di ba? Sila yung naging sakit ng ulo ni Coach Tim Cone at ng buong Barangay Ginebra. Si CJ kumamada siya ng 20 points, 8 rebounds, 3 assists at 3 steals ha. All around na performance, grabe yun. Samantalang si Trollano meron siyang 12. Pero pinakamabigat doon mga playoffs, yung tres na sinalpak niya sa may 8.3 seconds na lang na natitira. Yun yung tuluyang bumasag sa laban, di ba? Sa takbo ng laro parang kontrolado na ng Ginebra. Umabot pa sila sa double digit lead sa fourth quarter eh. Pero unti-unti bumalik ang SMB hanggang sa tuluyan nilang mabura ang lamang at makalamang pa sila, di ba? Nagkaroon pa ng palitan ng puntos sa dulo. Nakahabol ang Ginebra, naitabla yung laban sa 82, di ba? Pero sa pinaka-crucial na sandali, doon pumasok ang diskarte ni CJ at ni Trollano. Pumasok si CJ sa gitna ng depensa, hinatak ang attention, sa kanya inilabas ang bola kay Trollano. At doon na pumasok yung game-winning corner 3. Nagkaroon pa ng huling tsansa ang Ginebra, di ba? Pero hindi na nila naipasok ang tira hanggang sa tumunog na yung buzzer. Dito mo makikita kung bakit kumpiyansa si Coach Leo Austria sa tandem ni na CJ at Trollano. Kitang-kita na may tiwala sila sa isa't isa kasi eh. At ginagawa na nila ito kahit sa practice pa lang, ayon mismo kay Coach Leo Austria. At nung dumating ang pinaka-importanting sandali, doon nila nilabas yun. Walang kaba, dire-diretso. Sa madaling salita mga playoffs, execution sa dulo yung nagpanalo at doon na naig yung SMB. Kung ibinida ni Coach Leo na ginagawa nila sa practice ang nasabing birado sa dulo, tila wala naman sa pagsuko ang grupo ng Barangay Ginebra. Paniwala ni Coach Tim Cone, kaya nilang makarating sa kampyonato
Sa kabila ng pagkatalo, kung mapapanatili nila ang init ng laban, katulad ng ginawa nila versus SMB. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Jerry Ramos sa Spain. May mga matitinding birada kami pero may mga mintis din kami sa free throw sa dulo At naipasok nila yung matitinding birada sa huli ng laban. Pero sa kabuuan, masaya ako sa pinakita namin. At kung magpapatuloy kami sa ganito, may laban kami sa kampyonato. Hindi kami yuyuko ng sobra ngayon Sa tingin ko maganda yung laro namin Pero hindi pa sapat yon. Kaya pa naming pagbutihin. Totoo naman kasi maganda talaga yung nilaro ng Barangay Ginebra San Miguel. Nakalamang pa sila at kontrolado nila ang ilang bahagi ng laban, di ba? Kaya may basihan siya para masabi na please siya sa performance. Pero yun na nga, dito pumapasok yung reality, hindi sapat, di ba? Kahit maganda yung laro, kung sa dulo na umusang ka, talo ka pa rin. Doon sila nadali sa execution sa huling minuto, lalo na sa free throws at sa clutch shot ng mga kalaban nila doon. Pero ang gusto mong i-highlight dito mga playoffs, yung mindset ni Coach Team, walang yuko, walang drama. Yan yung tunay na never say die na mentality sa PBA. Kahit talo, hindi siya nawawala sa composure at tiwala sa team niya. Diba? Para sa kanya, hindi katapusan yan. Parte lang ng laban, papunta sa malaking goal At syempre, hindi rin nawawala ang kabayanihan ng grupo niya, lalo na si Justin. Okay, may mga mintis na free throws yan, pero hindi mo pwedeng ikaila, siya pa rin ang bumubuhat sa team, di ba? Kahit may edad na siya, nandun pa rin ang talim ng laro niya, scoring, leadership at presence sa loob. Yung sinabi ni Coach Team na kaya pa nilang lumaban para sa kampyonato, may point naman siya doon. Ilang beses na ba natin sila nakita sa finals, di ba? Sanay sila sa ganung stage. Pero sa ngayon, hindi biro yung competition mga playoffs. Malalaki ang imports ng ibang teams at mas tumatalas na rin ang local players. Kaya ang dating ngayon, kaya nila, pero hindi madali. Kailangan pa nilang mag-level up, lalo na sa dulo ng mga laro, kung gusto nilang maabot yung kampyonato. So guys, maraming salamat.